Okay mga lods, so ito nagbabalik na naman ako mga lods. At meron lang ako ditong i-share sa inyo sa ginawa kong pamalit ng thermal fuse. Ayun. Hindi ko talaga alam ang tawag nito noon, pero nung nakita ko ito sa online, ang tawag nito sa online ay temperature switch. Tapos meron siyang part number na KSD9700. Okay. So ayan, ganyan siya. So ito yung kapag may nagpa-prepare dito ng electric fan, tapos ay putok ang thermal fuse, kasi kadalasan naman yon ganun ang mangyayari. So ito na yung ipapalit ko. Okay, so mas maganda to kaysa thermal fuse mga lods, kasi ay kusa lang tong mag-open. Kapag umiinit itong winding, kasi meron itong temperature, mag-open lang siya. So no need mo na itong palitan. Hindi kagaya sa thermal fuse na kapag uminit ang winding tapos maabot yung rated na temperature sa thermal fuse, puputok siya. So kailangan mo siyang palitan. Pero ito mga lods ay no need nang magpalit, kasi kusa na itong mag-open. So may dalawang version ito sa online. Ang unang version dito ay normally open, tapos meron ding normally close. Okay, so dapat hindi kayo magkamali sa pagpili sa dalawang variation, kasi kapag ang nabili nyo ay normally open, baliktad yon. Hindi under ang electric fan motor. Dapat ang mabili nyo na temperature switch ay normally close. Okay, normally close. Pag nakaramdam siya ng init na umabot sa rated niya, automatic siyang mag-open. So yun ang benefits kapag ganito ang ginamit nyo. So ngayon kapag nag-open na siya, so automatic na sisirain niya ang electric fan nyo. Pero hindi totally na nasira, kasi kapag medyo lumalamig na naman itong winding, mag-close na naman siya at magagamit nyo na naman ang electric fan nyo. Okay, so ganun lang ka simple ang rule niya. Sisirain niya tapos mag-close na naman siya para ma-under na naman. Okay, so example, natutuyuan na ng oil itong bushing dito, itong foam niya. So ang mangyayari, hirap sa pag-ikot ang rotor dito. Kaya ang winding, iinit ito, tapos ang current ay tataas. Okay? Pero ito may temperature. Kapag naabot yung rated na temperature nito, nakasulat dito sa kanyang body, kusa siyang mag-open. So bali sisirain niya ang unit para safety. Ang nakalagay dito na current ay 6 amperes. So meron namang 5 amperes. Tapos 250 volts, 105 degrees Celsius. So bali 105 yung ginamit ko, 105 degrees Celsius, kasi meron namang 135 degrees Celsius. Ang problema kasi kapag may problema, mamula-pula na itong magnetic wire sa 135 degrees Celsius. So mas maganda 105 para hindi masyadong mainit ang coil, mag-open na siya. So depende na lang yan sa inyo. Normally close, tapos 6 amperes ito. Pwede nyo na yung 5 amperes, 250 volts, 105 degrees Celsius. So mamili lang kayo sa temperature, kasi mayroon ding variation sa temperature. So dalawang variation na pipilian nyo, normally close or normally open, at sa degree Celsius. Okay, so alam naman natin kung saan to nabili. Kapag online kasi, alam nyo na kung saan galing. So dati ko pang order to. So ngayon mga lods, wala pa akong order galing sa China, kasi may dispute kasi sa WPS natin. Nakakasakit din ng loob yung ginawa nila. Kaya wala muna akong order galing doon mga lods. So bali, stop muna akong mag-buy ng mga items galing doon.
So, ang disadvantage nito ay ang durability. Hindi natin alam kung gaano ba ito katibay. Kasi alam nyo na. Okay, so may kasama tong ito. Maganda dito kasi kahit gaano kainit, hindi ito ma-damage. So, ganyan siya. Bimetal ang ano nito, bimetal temperature switch. Okay, so ganyan. I-cable tie lang to dito. Okay, so ganyan siya.